yung mga gumagamit ng aliases, ano? O kaya yung, kunyari sila yung taong yun, pero hindi naman sila. Kagaya nung nangyari kay Attorney Judd Roy, hindi naman daw siya yun. Paano yung ganon? May At batas ito pa tayo yung medyo abusive pa ng konti, itong mga anonymous vloggers na ito or netizens. Sir Mon, siguro, ano po ang tingin niyo dun sa yung realidad na yan, na meron nga pong mga nagtatago behind their anonymity para magsabi ng kahit na anong gusto nilang sabihin? Dalawa yung pwede mong attitude yan eh. Una, tingnan mo yung laman. Tanggalin mo na yung pangalan. Anonymous nga eh. Kung titingnan mo, kung talagang may basehan siya, wala. So, kaya may research kang konting gawin. The other attitude is, basta anonymous, wag mo nang basahin. Nagsasek ka lang ng oras. Paano mo malalaman na... Usually, ang psychology behind it, kaya ka-anonymous, nagtatago ka kasi. Ayaw mong malaman. Usually, isang test kasi ng credibility, yung alam kung sino nagsasalita. Kaya nga mahalaga yung blog kasi, yung mga pangalan sa blog. Lalo pa kung primary yung source information. Bawa sa case ng Corona. Kung si J. Corona may blog, malamang maraming babasa talaga nun. Kasi siya na yun eh. Wala nang nagsasabing iba, siya na yun. Ganon yung importante dyan. Pero kung anonymous kasi, depende sa'yo kung gusto mong tanggapin o hindi. Usually, kung ako, personal, ano, hindi ko nababasahin. Babasahin ko for curiosity's sake, ano. Pero mahirap ipasok sa analysis yung mga ganong klaseng views, lalo pa kung data yung nilalabas niya. Hindi kailangan patunayan muna kung tama o hindi yung data. Tanungin natin si Attorney Manalo ng defense panel, no? Kasi nga, di ba nangyari na yan kay Attorney Judd Roy and he denied it, no? Ano yung reaction nyo sa ganon? Kapag isang lawyer ang I don't know how true it is na hindi talaga siya yun kasi kinaklaim naman ng iba na siya talaga. Ngayon siya, dinideny niya. Ano po reaction ng defense panel doon? Well, I take his word for it. If he says that it wasn't him, then it wasn't him. But I think what we should also understand that there is a private domain and a public domain when it comes to the internet. And my understanding when it comes to Twitter is that you have to be invited to be part of a certain group. Now, if somebody who is not part of your group retweets that account, will the author be made responsible for it? These are the issues that we could probably look into at this point, because my understanding is that I actually have a Twitter account which I do not use. Kasi hindi rin ako marunong mag-tweet. Nasama lang ako dun sa mga grupo na invite sa Twitter, but I don't know how to do it. But in any case, if it is a private domain, it's like in your own room. That room is locked, and you only allow people, your friends, to enter that room. Pag yung kaibigan mo, paglabas ng kwarto, ay nagkwento na eto nakita ko sa loob ng kwarto niya, kasalanan ba nung tao na may-ari ng kwarto yon? I don't think so, di ba? Siguro these are things that should be considered when it comes to these types of issues. Tanong natin kay Professor Carl. Carl, from the perspective of the young, meron po bang private, public? Ano po ba ang tingin nila sa internet as a whole at itong mga blogs or pockets of mga associations within the net? So tingin ko more and more maraming nakaka-realize na dapat may delineation, lalo na kunwari sa Facebook, pag nag-iiba kunwari yung settings, and it has been an issue for so many times na kunwari nagbago yung privacy settings, biglang pwede nang mabasa ng hindi mo kaibigan yung mga dati mong posts, yung mga nung lasing ka, biglang nakikita na ng nanay mo. Minsan it was very strict, and minsan naging loose, etc. So I think nagiging conscious yung mga kabataan, mga kasama namin kunwari sa Facebook pa lang, na kailangan talaga may delineation, and that you have the right and you have a control as to which part is private, which part is not. Tanungin natin si GB, ano? Ito bang mga estudyante, meron silang sinusunod na batayan na ethics ba sa kanilang pagbablog? Yung there should be a limit or there's a line that you shouldn't cross. There's no such thing na
masasabi mong across the board na rules for young people in terms of using social media. But with all the scandals that have been going on, and at the same time, kung gaano din ka walang sift yung social media, yung experiences na yun ng mga iba like celebrities, etc., nagiging batayan na rin ng mga kabataan in terms of posting what they want to post. Sinasabi nga ni Carl kanina, meron ng mga privacy settings, etc. However, I think the primary motivation for most young people talaga why they use social media is really to vent out. This is like their own sort of reality. That's why it's called virtual reality. Na kung saan meron kang screen in front of you that you can like or dislike a certain Facebook page, and meron siyang some sort of hindi siya totoo. This is what I think na parang why it's so popular kasi merong impersonal note sa kanya. Although Facebook is very personal, although these blogs are very personal, meron siyang impersonal note sa kanya at meron kang some sort of safety because you're doing it within the four walls of your bedroom, within your house, etc. Whatever it is, it will not hurt if it does not really matter, no? Kung wala talaga siya influensya, gusto ko itanong kay Congressman Umali, dahil kayo po ay nasasabak sa isang popular vote every so often. Sa tingin niyo po ba, nagiging factor po talaga in shaping public opinion itong mga blog o itong mga usapan sa social media sa internet? Bago ko sagutin yan, gusto ko lang mag-react doon. Alam mo, medyo conservative kasi ako eh. Ako, in a way, to my mind, this is, again, a welcome development for us. No? Kasi mukhang masyado na tayo nagiging loose eh. And therefore, you know, if you want, nasa sayo naman yan kung ano yung kung anong gagawin mo na pwedeng mag-land sa social media, it's your own lookout. No? So, ibig sabihin na gumawa ka ng tama, gumawa ka ng maganda, then you have nothing to fear, nothing to worry about. Pero kung ang ginagawa mo, puro kalokohan, you know, it's your own lookout. Sorry ka kung yun ang nangyari sa'yo, na vlog ka because of things that you did that should not have been vlogged or hindi dapat umappear sa social media. So, nasa control mo pa rin sa sarili mo kung ano yung lalabas. So, yung paggamit nito ay magagamit sa tama to, depende sa actuations mo. Anyway, going to yung concern naman is para sa akin I'd like to look at it from the viewpoint of yung kultura natin Sa kultura kasi natin ngayon, di ba? Maraming takot na whistleblower, hindi sila lumalabas, and I think this is one good avenue or this is one good venue para mailabas talaga yung maraming dapat ilabas because we've been in a situation na halos wala na tayong nakikita sa ginagawa ng mga opisyales natin or even yung mga estudyante natin, and you know, given this platform na lumalabas ito, even if anonymous, as I said, it is your own lookout kung gusto mong may lumabas na masama sa'yo, kasi ginawa mo yon. So, you should not fear kung ano yung ginawa mo kasi ikaw rin naman ang gumawa nun. May katanungan tayo mula kay Dayan Tapang ng Holy Angel University. Dayan? Good afternoon po. Ang question ko po, ano na po ba yung naitulong ng social media dun po sa defense tsaka po sa prosecution? For the defense first, Attorney Dennis Manalo, may tulong po ba, if any, attorney? Well, doon po sa gaya po nung sinabi ko kanina, meron na rin pong naitulong ang social media kasi unang-una kami po sa depensa, yung access namin to the usual media fora is not as easy. So there are people who actually help us in voicing out our side to the controversy, and I believe in that way nakakatulong din po yung social media network sa amin.
prosecution? Congressman Umali. Sa prosecution, I think maraming naitulong sa amin yung sa pagkalap ng ebidensya kasi may pumapasok sa amin, kami naman ang nagpo-process nun kung tama o mali yun. At kung tama, ay naipoporso namin yung linya nung mga nakuha namin sa social media. No? So, in a sense, it helped us or gave us a lead on what to do next given the short period of time that we had in the preparation of the impeachment case. No? Kasi hindi ito dumaan like in a regular criminal case or yung regular procedure na merong preliminary investigation. Ito wala eh. Kasi inallow ng Constitution, not because we did not want it to, but because the Constitution itself allows a direct filing. And then, unfortunately, nung nasa Senado na, ay dinispense na rin yung ibang, yung modes of discovery, yung pre-trial, and so on and so forth. So, yun yung isang tulong sa amin. The other is kanina, dun sa yung pinalabas kanina, parang somehow yung mga, this now is in the realm of politics, no? Yung iba, sabi nila, formed na kami. Alam na namin kung sino iboboto namin kung depende sa magiging desisyon ng mga maestrado. No? So, in a way, I think the surveys say a lot. And I think somehow this helps. No? But more importantly para sa akin, nakatulong ito in the sense that we were able to educate the people on how a trial goes. Kasi sa totoo lang, I am a criminal lawyer myself before I became a congressman and a public official. Boring ang trial, sa totoo lang, di ba? Lalo na kung boring yung yung prosecutor o kaya yung defense. Pero dito, nakatulong ito siguro sa legal profession because a lot of people are now very interested in the legal studies. And nakatulong ito in so many ways again on making people aware. Kasi yun ang importante under a if we want to yung Pilipinas matagal nang problematic eh. Parang hindi na tayo umuusad. And I think social media has helped a lot in informing the people, making people aware, so that now marami tayong pwedeng gawin para sa pagbabago. Nick, gusto ko itanong kay Professor Harry Roque. Professor Roque, itong impeachment, from the beginning, sinabi na nga, sui generis, it's judicial, it's also a political process. Considering the public participation doon sa discourse involving evidence, involving procedure, yung mga kaganapan po, is this parang changing the definition or is this affecting how Senate should consider the political aspect of this process? Well, dahil ang pinag-uusapan natin ay hindi lang naman yung paglilitis kung hindi na rin yung social media, no? Yung social media ang nagbibigay ng bagong definition dito sa sui generis na ito, eh. Kasi dati-rate, sui generis siya kasi hindi mo lang alam kung anong standard na gagamitin, kung civil, administrative, o criminal. Tapos naging sui generis siya kung hindi mo rin alam kung legal siya o political. Pero dahil sa social media, nagkakaroon ng pagkakataon na mag-participate talaga yung mga taong bayan, no? Hindi lamang sa paghuhusga, kung hindi na rin sa pagkakalap ng ebidensya, dahil ang pinag-uusapan naman dito, kung dapat pang manatili sa pwesto yung pinakamataas nating maestrado, no? Yung mga sinusulat ni Raisa Robles, no? Yung bahay sa Florida, no, na hindi